General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. So, ibig sabihin po ba nito ay maililipat na o willing na siya na ilipat yung 4-star rank niya kay General Jose Melencio Nartates? Yan po ang sinabi natin sa kanya. Pumayag naman, ma'am. Okay na sa kanya yan. Accepted na niya. Accepted po niya yan. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, Galing, General Torre. as a 4-star general. Okay, so wala na tayong magiging problema. Wala na po. Okay. Salamat po, ma'am. Salamat po. Tina Maralit, The Manila Times. Ay, ma'am, follow up lang po din sa tanong. Sinabi po kasi ni General Torre na plano niyang makausap si Presidente at ang NAPOLCOM regarding sa issue, pero nabanggit niyo nga po na nakausap niyo pa personal, so hindi na po mangyayari ang pinaplanong meeting. Hindi na po, naayos na po kasi kung meron mang misunderstanding na nagkapaliwanagan na po. So ma'am, isa pa po, do you think there's a need to revisit the PNP law para po hindi na maulit ang ganitong scenario in the future? Maaari po kung ganito po ang nangyayari at nagkakaroon po ng misconception sa mga provisions ng batas, maganda po ma-revisit at malaman kung ano ang dapat na mabago. Salamat po. Sunod po na tanong, Clay Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Yusek. TomTom Traffic Index report says that the Philippines is the most congested in Asia. How optimistic is the government that investments will continue to flow into the country despite having flood control issues and political noise as well? Una po, nagbigay na rin po ng pahayag at aking babasahin kung ano po ang pahayag ni MMDA Chair Don Arte sa nasabing issue, at particular po sa ASEAN. As far as ASEAN is concerned, may mga preparations na including EDSA rehabilitation from MOA to Orense. May mga inilatag din na traffic measures sa venue and nearby areas. With the addition of General Torre as the new General Manager of the MMDA, he comes with a new perspective na ngayon ay inaaral. We will simulate and soon implement. So, makakaasap po kayo, ito naman po ay tinutugunan at hindi naman to tinutulugan ng pamahalaan. Nagkakataon lamang po talaga siguro, may mga pagkakataon na may issue about it. Pero ito po ay tinutugan naman po ng ahensya. Yun. So mga kababayan ko, no, siyempre, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang anong-ano po yan, no? Pagod na pagod yan. Siyempre sa kanyang halos na araw-araw na pagtatrabaho, talagang iniisip niya, no, yung nangyayari lalong-lalo na sa bansa natin. Talagang kung sino mang, kahit sino mang tao, mai-stress talaga diyan, mga kababayan ko. Pero matatag ang Pangulong Bongbong Marcos, matalino, at naniniwala po tayo, mga kababayan, hindi magtatagumpay, no? Yung alam niyo na, yung mga nagtatangka na napabagsakin siya, siraan siya, pero may Diyos na talagang nakagabay sa Pangulo, no? So di tayo talaga titigil din syempre sa mga viewers natin, sa mga kapwa natin vlogger, mga pro-government. Syempre mga kababayan ko, tutulong tayo sa abot nating ng ating mga kaya, no, na ipagtanggol ang Pangulong Bongbong Marcos nang sa ganon, no, hindi na lumaganap yung ka-fake newsan, yung pagpapabagsak kay BBM, paninira, no, kahit anong paninira nila, nakikita naman po ng taong bayan at matalino po ang mamamayang Pilipino, no, pagdating sa mga AI generation, dahil talagang laganap po ngayon yung paninira, gumagamit na sila ng mga AI para lamang makasira ng isang tao. Right? So pakinggan po natin itong kay General Torre, na kung saan, no, ang ating General Torre ay talagang handang-handa na, no, magsilbi bilang general sa MMDA, mga kababayan ko, no. So tatanggalan na ng 4-star at mapupunta na ito kay Nartate. No, right? So kumbaga full benefits na ito, mga kababayan ko, no. So tinanggap niya na daw yung position na ito. Right? So pakinggan natin.